Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At tayo po ay nasa panahon ng pagsamba. At ngayon ay June 14, ikalawang linggo ng ating pagdiriwang. Matapos po ang pagdiriwang natin ng Pentecost at ng Trinity Sunday. So inanyayahan ko po kayong lahat na tumayo at sabayan po natin ang pag-awit ng The God of Abraham Praise. Manatili po tayo nakatindig para po sa pagbasa ng mga talata na siyang batayan ng ating aralin. Ang ating aralin ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo, kabanatang 9, talataang 35 hanggang kabanatang 10:8 mula sa Magandang Balita Biblia. Nilipot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos.
Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman nang makita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ng Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan, ang mga anak na Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon Makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip hanapin niyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, pagbigay naman kayo ng walang bayad. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Tayo'y manalangin. O makapangyarihan Diyos, pagpalain niyo po ngayon ang mga salita na aming pagsasalusaluhan at ito'y maging pagpapala po sa amin at paggamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong pamagatan ang mga talata na ito na compassion is life. Compassion ay sinasabi na kung saan mula sa matatagpuan sa aklat na ito ay matatagpuan natin at halos 5 beses dito po sa Matthew 9:35, 10-8. Representing the first event, bawat each time the language of compassion appears in the Gospel of Matthew. Kadalasan po ito po ay sumusulpot ang pagiging mahabagi ng ating Panginoong Jesus. Jesus is the one feeling it after He has observed the state of those who are around Him. He feels compassion for people suffering physically and socially. So, nung dumating po kasi si Jesus, ang ating Panginoon, ay marami po ang problemado, physically disabled, at maging socially ang kanilang kalalagayan ay hindi maganda at maayos. Each time He represented making remedy to their condition. So ang ating Panginoong Hesus ay laging gumagawa ng mga pamamaraan o solusyon kapag po siya nakatagpo ng mga nangangailangan. Matthew 14:14, Jesus feels compassion for the sickly crowd. So, ayun po, matagpuan natin doon. He begins to heal those ill among its membership. In Matthew 20:34 naman, Jesus feels compassion for 2 blind men and He heals them both. In a slightly different situation, in Matthew 15:32, Jesus states aloud to His disciples that He has compassion for the crowd.
which has followed him for 3 days without food, he says, I do not want to send them away hungry, or they might faint on the way. Ano ho? Nakita po natin na kung saan ay pati po ang mga nagugutom. And this way, Jesus demonstrates concern about a future probability that endangers his followers. In today's passage, Jesus' compassion is in response to not just illness or the lack of food, but the situation of vulnerability. He is moved by those who apparently live in the edges of society because of illness, because of disability, and because of isolation and social convention that render some people harassed and helpless, particularly in Judean Jewish life, sa buhay po ng mga Hudyo. Compassion in the Gospel of Matthew is not simply feeling sympathy and empathy, but it is acting concretely on behalf of the suffering. So compassion po, ito po yung habag, napapagkamalan pong awa. Ano po yung awa? Ito po yung naaawa ka, walang ginagawa. Pero yung compassion ay meron kang gagawin dahil sa yung awa. So there is an action. Kaya nga, but it is acting concretely on the behalf of the suffering. So may gagawin ka. Because Jesus is the only person explicitly named as showing compassion in the Gospel of Matthew, it has messianic significance. So, alam naman natin, ating Panginoon, siya po ang pinangakong tagapagligtas o Mesias. Yet Jesus' messianic compassion extends beyond him to the work of those who follow him and in the life of the communities they enter. In Matthew 9:35 hanggang 10 to 8, ay marami pong naganap. There is a lot happening. While Jesus traveled, He teaches. O, nakita natin habang siya naglalakbay, naglalakad, nagtuturo. He proclaims, and He heals along the way. So, hindi niya inaaksaya ang bawat oras, ang bawat panahon. Jesus commanded His inner circle of disciples only to dispatch them to continue and expand His endeavor of teaching, proclamation, and healing. Jesus established the scope and expand the scale of His endeavors through the appointment of His disciples. So sila po ay nasa panahon ng training. Kaya nga po doon sa binasa natin kanina, sila ay isinugo. So, Jesus established the scope of expand the scale of His endeavor through the appointment of His disciples. Inulit ko po, He set geographic boundaries by instructing His disciples to go nowhere among the Gentiles and enter the town of Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, ando po yung direktiba, ang utos, kung saan sila tutungo after na sila bigyan ng authority o kapangyarihan itong 12 ito. Jesus' commission on the 12 continues Jesus' messianic act of compassion. On first glance, it appears Jesus is laying groundwork to launch His own healthcare program that responds to the difficult and oppressive realities of others. He recruits and assigns people to execute it across the region. These essentials of life are not just healing the ailment, but also letting those who are weary and in pain know that they are seen. Moving compassion is about the action of seeing those who are not often seen. Yung mga
taong nangangailangan na hindi po napapansin ng iba. Ano po? Today's scripture is a true witness to what the Pentecost season should be about. So last Sunday, we celebrate Pentecost or the coming of the Holy Spirit. And last Sunday is the Trinity Sunday as we celebrate the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, Pentecost is not simply about Christians recognizing how God has empowered us through the Holy Spirit to be bold and courageous for the sake of the gospel message. This is not a season of empowered and inspired individualism. This is a season of recognizing we have been empowered to see the world among us. So ano ba nakikita natin sa mundo? Ano ho? Particularly the people in the world often overlook and ignore. Yung mga nilalagpasan at yung mga isinasantabi. Ano ho? Panahon po ngayon ng COVID at halos kitang-kita po natin ang mga kaganapan. Ako ho'y nalulungkot. Meron pong napabalita nga na isang ina ay hindi ho napauwi. Ano ho, hanggang sa ito ay namatay na lang. Meron din pong mga stranded na papauwi din pero wala pong masakyan. Kaya ako ho'y lungkot na lungkot. Wala naman tayong magagawa dahil may mga authority po na nakatalaga dyan. We have so many department na kung saan sila ang huli kong pagkabasa at pagkarinig ay ginawa na po na aksyon. Ang nalungkot, laging huli na lang. Ano ho? So, yung pagmamalasakit ay maging alisto tayo. Maliit na bagay man yan, wala ka man maitulong, baka pwede kang malapit, meron kang malapitan. At siya yung gamitin at ikaw lang ang naging daan. At pareho na kayo naging way or vessel para matupad ang misyon ng ating Panginoong Jesus. And to act on their behalf in ways that address the circumstances that endanger their lives and communities. So, mga nasa panganib, ano ho? Tungkulin ho ng nagmi-mission yan. So, Jesus' compassion for others is His life and always observed. Napabuhay na po ng ating Panginoong Jesus. Ang siya ay merong mahabag at madalas nating makita sa kanya mga ministry, which is that others are harassed and helpless. So, ganyan po ang buhay ng ating Panginoon. And we must do something to address it. So, panahon ngayon, wala na mga disciples, wala na si Jesus. Itinuro na po ang mga pamamaraan at nasa ating pong panahon at ngayon po ang hamon para sa atin ngayon. And we must do something to address it. Compassion is life. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at naway meron kayong natutunan sa umagang ito ng inyong pakikinig. At tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng ating pasasalamat, sa pamamagitan ng ating mga pagkakaloob, ng ating mga ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Sabi nga natin palagi, ang Diyos ay magbigay ay sagana. Ano ho? Pero kung humingi naman po siya ay bahagi lang. Huwag na po nating ipagkait ang para sa ating Panginoon. Ano ho? Kaya po ibigay po natin at tayo po ay magkaloob. Tayo po ay manalangin.
Aming Diyos, pagpalain niyo po ang mga salaping kaloob ng iyong mga anak at pagpalain niyo po sila at ibalik niyo po ng higit pa sa kanilang mga inaasahan at upang ang mga salaping ito ay magamit namin sa paglilingkod sa loob at sa labas ng iyong iglesyang ipinagkatiwala mo sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpatuloy po natin sa pamagitan po ng ating pong panalanginan ang pinakamahalagang bagay sa panahon ng COVID-19 at ipanalangin natin na kung saan ay huwag tayong magsawa although nakikita natin ang mga kalalagayan. Patuloy tayong manalangin at idalangin ang mga frontliners. Panalangin natin ang mga patient ng COVID at iba't ibang mga may karamdaman. Gayon din ang mga bansa at lahat ng mga pinuno ng bawat bansa at mamamayan, ang mga pinagkakakitaan ng mga trabaho upang sila ay may pambili ng mga pangangailangan, ang mga taong walang-wala, ang pagkain sa hapag ng bawat pamilya. Panalangin natin na huwag pagkulangin. I-bless ang mga mahal natin sa buhay na nasa malayong bayan natin na hindi natin kasama at gayon din ang mga nasa ibayong dagat. Tulungan tayo ng Santong Espiritu na ipinangako sa atin ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Tayo'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagkakatiwala po naming lahat ang mga pakiusap naming itong sa iyo. Abutin niyo po kami tulungan at makalaya sa pandemyang ito na kung saan ay unti-unti kaming manumbalik sa totoong aming kalagayan bago pa po mag-March 15. Aming Diyos, Ikaw lamang ang aming inaasahan. Ikaw lamang ang aming pinagkakatiwalaan. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. At tayo'y magpatuloy at sa pamamagitan po ng pag-awit natin ng closing hymn na may pamagat po ng And Can It Be That I Should. Okay, muli po kayo po'y aking inaanyayahang tumindig at sabayan po natin sa pag-awit.
has bound in sin and nature's night. Thine eye diffuse the quickening ray. I woke the dungeon flamed with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. Amazing love, praise me, that God my God should sigh for me. Tayo po ay makakaupo na at pakinggan po natin ang mga balita at pahayag ng ating iglesia. So mga kapatid, tayo ho ay nasa ikalawang linggo na po ng Hunyo. Napakabilis po ng panahon. At nais pa rin natin na ipahayag na ang ating gawain hanggat hindi pa po nakakapagpulong ang ating pong pamunuan hinggil sa paghahanda. Kung ito nga po ba ay MGCQ na o mananatili tayo sa GCQ. So mamaya pong pagkatapos ng panambahan, tayo po ay ang mga pamunuan po ay magpupulong sa bagay na yan, at kami po ay maglalabas kaagad ng mga new normal form of our activities. Subalit sa patuloy na ito ay pinapahayag pa rin natin, although wala pa po tayong napapagtibay, ang ating pong pakiusap ng panalangin tuwing bago mag-almusal, mananghali at maghapunan, at bago matulog at pagkagising, na ating pong isasali ang panalangin para po sa kaganapan sa buong mundo. Gayon din ang ating midweek service tuwing Miyerkules alas 7 ng gabi, at gayon din ang ating panambahan ng alas 10 ng umaga, araw ng linggo. At ang pakiusap pa rin na kayo po ay malayang mag-chat or mag-text sa 0922-859-439 para po sa online services, katulad po ng visitation at prayers. So pwede rin po ako individual na kayo dalawin, basta po ako i-PM nyo lang po at i-text. So far ito pa po yung ating ginagawa, at patuloy po natin gawin hanggat wala pa rin po tayong nababalangkas. So manatili po tayo na sumubaybay, mga kapatid kong mga bata, kabataan, gitnang gulang, kalalakihan at kababaihan, na mamasyal po tayo sa ating Subay UMC page at sa ating pong Subay UMC group chat. Andyan po mga kapatid ang mga panawagan ng ating simbahan, at nakikita po natin at nagre-rehistro po kayo sino man po yung dumadalaw doon.
Kaya po maging buhay po natin, kahit po magkaroon na po ng mga pagbabago, ay mamasyal pa rin po tayo doon. So, at ngayon mga kapatid, sa ating pagtatapos, tanggapin niyo po ang masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. So bago tayo patuloy na maghiwa-hiwalay, nais nating batiin ang mga may birthdays. Binabati po natin sa 15 si Ate Myra Padilla at Emily Valdez. Sa 17 po, si Ricky Villaran at Sander Cruzado. At sa 19, si Diosdado Estoque at Lady Rose Vital at Josepina Anore. At sa 20, si Eliari Gonzal. At meron po tayo magdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sa 17, si Mark Angedo and Aprilyn Cruz. Maligayang bati po sa inyong kaarawan at anibersaryo. Pagpalain po kayo at maging pagpapala po kayo sa pamilya, gayon din sa komunidad at simbahan. At muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. See you soon. God bless you all.